Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nangangahulugan lamang na tayo ay acquitted na sa lahat ng mga kasalanan natin. Pero ito ay epektibo lang sa mga believers, hindi po sa lahat ng tao. Sabi ng Bible sa John 1:12, at sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya, sila'y pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang Biblia po ay hindi sinungaling sa kanyang mga tinuturan. Ang Biblia po ay isang libro na katotohanan lamang ang sinasabi at binabanggit. Ito po ay hindi mapapasubalian ng kahit na anong katwiran na taglay ng sangkatauhan. Ang Biblia ay ang salita ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay napatawad na sa lahat ng kasalanan natin. Pag ikaw ay pumunta sa SM at bumili ka ng isang item, hindi ka aalis ng walang resibo. Bakit? Ba't kailangan mo ng resibo? Dahil ang resibo ang magpapatunay na ikaw ay bayad na. Binayaran mo to, hindi mo ito ninakaw. Ito ay iyo dahil binayaran mo ito, di ba? Mas lalo't higit pa sa Diyos dahil ang nagbayad ng ating mga kasalanan ay Diyos, anak mismo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Shouted, it is finished. Tetelestai ni Greek. Kaya sabi ko po sa inyo, tayo pong mga Kristiyano na tumanggap ng buhay na walang hanggan, bayad na ang ating mga kasalanan. Ngayon, siguro, itanong natin, anong kasalanan ba na bayaran na? Yung nakaraan lang ba? Yung ngayon? O yung darating? Wow! Paano ko sabihin ko sa inyo lahat ng yan bayad na? Past, present, future, binayaran na ni Kristo. Minsanan at magpakailan pa man. Bayad na ang kasalanan natin. Okay? Ito ba ay nangangahulugan? Oy, sige, pwede na ako magkasala. Ito ba ay nangangahulugan na gagawa ako ng anumang naisin ko na masama dahil pinatawad na ako? Oops, sandali lang po. Mukhang hindi tayo nagkakaunawaan. Ang isang totoong Kristiyano at pinatawad na sa kanyang mga kasalanan ay magkakaroon na ng bagong puso at magkakaroon na ng bagong buhay. Hindi niya nanaisin na gumawa ng masama sa kanyang kapwa sapagkat siya ay bago na. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is now a new creation. And being a new creation, hindi mo ninanais yung mga naisin mo nung una. Hindi mo na ninanais yung mga naisin mo nung araw na hiwalay at aliwas sa gusto ng Diyos. Ninanais mo lamang ngayon na ibigin si Jesus. Ninanais mo lamang ngayon na sambahin si Jesus. Pasalamatan siya sa lahat ng oras sa kanyang ginawa. Yan na ang ating buhay ngayon. At napakagandang buhay. The kind of life na hindi nauunawaan ng hindi mananampalataya. Sabihin ko sa iyo, if you are a believer of the Lord Jesus Christ, napakapalad natin. Napakapalad mo kung ikaw ay naman nananampalataya. Dahil ikaw ay may bago ng buhay. Buhay ng Diyos sa iyong sistema. Ito ay buhay na hindi kailanman maibibigay ng mundo o ng sangkatauhan sa atin. Ito ay buhay na ibinigay ng lumalang, ng Creator ng buong mundo sa iyo. Buhay na ganap at kasiya-siya habang nasa lupa ka. At yung Zoe kind of life na tinatawag, ito po yung buhay na walang hanggan, eternal life. Kailan ba nagsimula ang eternal life sa ating mga believers? Yung iba naman may ibang misconception, magkakaroon pa lang daw ng eternal life pagpanaw at pagdating doon sa langit. That's wrong. In any way, that's wrong. Dahil ang eternal life po ay nasa atin na nang si Kristo ay pumasok at in-invade ang ating buhay. Kailan ba pumasok si Jesus sa buhay natin? Nang siya ay panampalatayanan natin bilang sariling Panginoon natin at sarili nating tagapagligtas. Meaning, hindi natin kaya na iligtas ang ating sarili. That's why we need a Savior. That Savior is Jesus. That Savior is the one who gave Himself para mahalin tayo, para ibigin tayo. Sobrang pagmamahal at sobrang pag-ibig
na hindi kayang ibigay ng buong daigdig. Okay? Kaya wag mong hanapin sa tao ang tunay na pag-ibig, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay makakamtan mo lamang kay Jesus. Ang anak ng Diyos na nag-alay at nagbigay freely ng kanyang buhay para tubusin tayo sa walang kakwenta-kwentang buhay na mayroon tayo nung wala pa tayo kay Kristo. Napakasarap pong bulay-bulayin na tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Sometimes we tend to forget that very important chapter sa buhay natin. Minsan nakakalimutan natin yan dahil sa daluyong ng araw-araw na bigwas ng mga pangyayari sa atin. Sometimes, paggising natin sa umaga, bombarded agad ang minds natin ng mga bagay na gagawin natin sa araw na yun. Lalo na yung mga stressful things. That's why I'm suggesting, paggising nyo sa umaga, kausapin nyo agad si Jesus. If you are a believer of the Lord Jesus, paggising mo sa umaga, talk to Jesus first before going through your social medias. Okay? Dahil sometimes nakakagulat yung mga balita, lindol, sakuna, abay, maaga pa lang natatakot ka na. Maaga pa lang iniisip mo na, paano pag dito lumindol? Alam nyo, nakaranas na po tayo na maraming lindol din. Okay? Nung ako ay bata pa, maliit na bata, lumindol ng malakas sa Luzon, 1990 earthquake. Paganyan po yung lindol, tectonic. Hindi po Titanic, tectonic. So, ibig sabihin, para kang tinatalbog na bola. Okay? So, nangyari po yan na biglaan lang. Okay? Yun nga po, may mga biglaang pangyayari. Kaya sa umpisa pa lang ng araw, i-commit mo na kay Jesus ang lahat. Let Jesus handle your situation. Let Jesus guide you the whole day through. Dahil siya lamang ang tanging maaasahan natin, nagagabay sa atin, at nakatitiyak tayo na dadalhin niya tayo sa tamang landasin, sa landas ng kanyang Ama na nasa langit, sa kaharian ng kanyang Ama na nasa langit. Hindi niya tayo ipapabayaang mapariwara. Sometimes gusto natin lumakad sa mga gusto natin, pero hindi natin alam sa kapariwaraan nililid ang mga naisin ng ating puso. Deceitful ang puso ng bawat tao. Pero pag tumanggap ka na kay Jesus, you will let Him lead you kung saan kanya dapat dalhin. Pinakamasarap na bahagi na buhay ng isang Kristiyano, yung nagtitiwala ka ng lubos kay Jesus. You're not depending on your own, you're not depending on yourself, just depend on what He has done for you on the cross. Dahil alam mo, natitiyak mo, pag si Jesus ang inangklahan mo, dadalhin ka niya sa tamang direksyon. Ano ba ang direksyon na yon? Sa direksyon ng krus, na kung saan nandoon ang kanyang tinapos na gawa upang kamtan natin ang lahat ng biyaya. Biyaya na sinundan pa ng panibagong biyaya. Meron po tayong kaisipan na, uy, may biyaya ako ngayon. Ay, baka bukas wala na. Nope. If you are a believer of the Lord, may biyaya ka ngayon, at bukas, mas marami pa. Continue. Okay? May mali tayong kaisipan na magsisimula pa lang ako sa victory. No. We are walking from victory to another victory to another victory. Walang patid na victory. Because the victorious one, the Lord Jesus, ay tinanggap natin sa ating mga puso at ating mga buhay. Lagi mong tandaan, ikaw, ako, tayong lahat ng mga Kristiyano na tumanggap kay Jesus ay laging victorious at mananatiling victorious kahit kailan. Marami pong salamat sa inyong panonood at ako'y nagpapasalamat. Manood man dito o hindi, pero mas maganda i-share niyo po mga video nito. Dahil ang mga video pong ito ay walang ibang gustong parangalan kundi si Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay upang tubusin ang buong sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Marami pong salamat and God bless everyone.